Huwag na huwag mong ito-tolerate na ma-win sa arguments yung partner mo para lang matapos. Sa ginagawa mo, hindi mo siya tinuturuan matuto. Should you let your partner win an argument para lang matapos na yung usapan? Here's my hot take. My answer is no. Why? Your partner won't learn. Yun palagi yung sagot ko dun. Because I don't expect my partner as well to let me just win an argument para lang matapos na yung usapan. I will always believe that loving your partner is also looking out for them. Looking out for them means calling them out when they're wrong. Isa yun sa role ng partner ninyo. Isa yun sa role ng best friend mo. They should always check you. Ito yung nagiging problema kasi pag pumapasok sa relationship yung mga tao. They think wala nang improvement individually. There always should be. Dapat nangyayari pa rin ang self-improvement within the relationship. How is that going to happen if I just let you win arguments? Hindi ka natututo sa mga maling bagay na ginagawa mo. Correct? You should sit down, especially in tough situations, in tough conversations. You should be present. Kaya may mga tao na nasa relasyon na hindi nila nababago yung sarili nila sa mga bad habits nila is because it's tolerated. Hindi na pag-uusapan. Para matapos na lang yung argument, sige, tama ka na lang. Ngayon, if that's how your relationship works and it's working, go ahead. No? Again, hindi ako mag-i-impose. It's just me, this is my hot take, this is what I believe in. Na kaya maraming tao ang nakakapagsabi na, pag nag-relationship ka naman, nalolosang ka. Why? Kasi feeling mo hindi mo na kailangan alagaan yung sarili mo kahit nasa relasyon ka na. Dahil nasa relasyon ka na. That's not true. Para sa akin, the way I look at it, that's on you. Kung bakit nung pumasok ka sa isang relasyon, pumangit ka. Nung pumasok ka sa isang relasyon, mas naging toxic ka. That's on you. And that's on your partner as well. Ayaw kanyang sabihan kasi magagalit ka. Ayaw mo mapagsabihan kasi nagagalit ka. You see, the way I look at it, fights are healthy. Especially if it's leaning towards a better understanding sa isa't isa. Ngayon, sa mga misinterpret ulit sa akin na itaas mo lang palagi yung pride mo, hindi yun ang point. Ang punto ko, kahit mataas yung pride mo, matuto kang makinig. Lalo na pag partner mo nagsasabi. That's what I'm trying to teach you. Learn to speak up and learn to listen. Kasi aakalain ng partner natin na lahat okay lang ng pinapalampas natin. And whose fault is that? Sa atin. Kasi hinayaan natin na ganun eh. Habang tumatagal yung panahon, nagkakaroon kayo ng takot sa partner ninyo. Whose fault is that? But then again, if it's working for you, well, at least. Shout out kay Moose PH. Lagi kong pinapanood yan. Sobrang lawak mag-isip. At ang dami kong natututunan sa kanya. Real talk tayo guys. Huwag mong hayaan na itolerate yung partner mo na palaging ma-win sa arguments kahit alam mong mali siya. Kasi yung totoo, hindi yan peace. That's avoidance. Kapag lagi kang nananahimik kahit alam mong mali na. Kapag lagi mong pinapabayaan kahit alam mong nasasaktan ka na. Isang bagay lang yung tinuturo mo sa kanya. Binibigyan mo siya ng karapatan na gawan ka ng mali. Kasi bakit? Hinahayaan mo. Hindi natututo ang isang tao kapag lagi siyang may lusot. Hinding-hindi rin magmamature ang isang relasyon kapag walang nag-a-adjust. Ang healthy relationship, marunong makinig, marunong umamin, at marunong magbago. Hindi lang marunong manalo sa usapan. Hindi ka toxic kapag nagsasalita ka. Hindi ka naman controller kapag tinatama mo siya. At hindi ka magiging mali kapag pinipili mong itama yung mga mali. And lastly, gusto kong tandaan mo to. Mas okay na mahirapan kayo ngayon nang dahil sa pag-uusap nyo. Kesa naman yung merong kayong relasyon na hindi nyo pinag-uusapan tas puro resentment naman sa huli.